Ma'am, sorry po pero decline din po itong pangatong card ninyo. Para nakukulitan ng wika ng cashier sa restaurant na pinasukan ni Sandra. Ganon din kasi nangyari sa unang dalawang credit card na binigay niya rito. Pati yung mga ATM card niya wala rin daw laman. Nakakaya dahil ang dami pa naman ang in-order niya. Pero kahit gutom na, babayaran sana agad ni Sandra ang mga yon bago kumain para lang ipamukha sa lahat na hindi niya kailangan manlimos ng trabaho sa farm na yon para makakain siya na marami at masarap. Try it again. Baka sira lang yung swiping machine ninyo. Reklamo ng dalaga. Unti-unti na siyang napapahiya dahil nakaagaw sila ng atensyon sa iba pang kumakain doon. Pero hindi niya gusto ay ang pagtitinginan at pagbubulong-bulungan ng mga empleyado. Ang mga yun pa naman ang nilait niya ng todo kanina. O baka naman hindi ka lang marunong mag-swipe. Pinagalitan pa ang cashier kaya di na nakatiis ang manager at lumapit na sa kanila. Ito na nag-swipe ng 5 cards para ulitin at ipakita kay Sandra na tamang ginagawa ng empleyado nito. Pagkalipas ng ilang minuto, binalik nito sa kanya lahat ng cards niya. Sorry to inform you ma'am, pero decline po talaga. You can call your card issuer po to confirm. Magalang na sagot ng babaeng manager na sa tingin niya kaedad lamang niya. Matangkad to, maganda at mestiza. Kung di siya ipokrita, aaminin ni Sandra na pagkamali niya tong artista kanina. What? Are you kidding me? Parang decline... Napahinto si Sandra bago naman tumaas ulit ang boses nang maalala ang isa sa mga sinabi ni Don Matias sa kanya bago siya nito pinadala sa lugar na yon. Kailangan mo magtrabaho sa isang farm doon kung gusto mo pang buhay. For 1 year wala ka matatanggap na anumang allowance mula sa akin. Lahat ng pangailangan mo kukunin mo sa isasahod sa ng farm na yon. Tsaka lang kita papayagang bumalik sa poder ko kapag nakita ko ng kaya mo ng mabuhay kahit wala ang yaman ko. Napakuyom ang dalaga na ma-realize niya ang nangyayari. Ito ba ang tinutukoy ng kanyang ama? Ang pagturing lahat ng credit cards niya at tanggalan ng laman ng mga ATM card niya? I hate you, Dad. I hate you so much. Lalo lang siyang nagalit sa ama nang marinig niya ang bulong-bulungan ng mga empleyado. Nanilalait at bunyawan niya kanina. Yan ba ang anak mayaman? Pero wala namang pera. Oo nga. Baka naman mistress na ang babaeng yan at pinuto na ng sugar daddy niyang allowance niya. Akmang susugurin na ni Sandra ang dalawang babae nang maramdaman niya na may malapad na bulto ang dumating sa likuran niya. Naramdaman niyang init mula sa katawan nito na muntik nang dumikit sa likod niya. Bago pa siya makalingon, narinig na ng dalaga ang pamilyar na boses ng lalaki at nakitang pag-abot ito ng credit card sa manager. It's okay, Miss Charlotte. Ako na muna magbayad sa lahat ng mga in-order ni Miss Mondragon. Sir Leo, bulalas ng mga empleyado doon na para bang nakakita ng artista. Sabay-sabay na bumati pa ang mga to pero ang magandang manager, napansin ni Sandra na nag-iwas lang ng tingin at pinaubaya sa cashier ang pagtanggap ng card mula sa binata pagkatapos bumati rin. What are you doing here? Sita niya ng balingan niya si Leonardo. Ginaya niya ang boses nito nang sitain siya kanina habang nakahiga sa duyan. Saving my highly guest. Inirapan niya ito. Di ko kailangan ng savior. Kaya kong bayaran lahat ng in-order ko. Binuksan ni Sandra at binuklat ang wallet niya. Bukod sa mga card, palagi rin siyang naglalagay ng cash sa pitakan niya. Pero bakit ngayon pa niya naiwan yun sa bahay? Maliban sa nag-iisang 1,000 bill, wala na siyang nahalungkat na pera sa bag niya. Sir Leo, 5,000 pesos po lahat ng nabili ni ma'am, ng cashier. Sa buong buhay niya, simula nung tanggapin niyang sustento ng kanyang ama, never nalula si Sandra sa kahit anong halaga ng binibili niya. For her, it's just a number. Ngunit na mga oras na yon, bigla siyang kinabahan sa halagang narinig. Napatingin siya sa kapirasong papel ng perang hawak niya. Paano niya babayaran lahat ng in-order niya kung wala pa yun sa kalahati? Mas nakakayang i-cancel niyang iba para ng pride niya. At sa mahal ng restaurant na yon, baka yung 1,000 niya, kulang pa sa tomato cucumber lettuce salad na favorite niya at una sa listahan ng mga in-order niya. Really? Di mo kailangan ng savior? Napaangat siya ng mukha na marinig ang boses ni Leonardo. Sa pagkakataong yon, mga kilin naman itong nakataas. Lalo na mula sa pagkapahiya si Sandra nang mapansin, nakatingin ng lalaki sa perang hawak niya at nakitang problemadong mukha niya. It's okay, Daphne. I-charge mo na sa akin lahat ng yan. Nakangiting saad ni Leonardo sa cashier bago pa man makahuma si Sandra. Wala naman siyang ibang mahihinga ng tulong ng mga oras na yon. Ni wala siyang kakilala sa paligid dahil ayaw naman niyang lalong maapakan ng pride niya. Kaya, no choice ang dalaga. Ni hindi siya nakatanggi nang sumama si Leonardo at sumalo sa table niya.
Alangang ipagtaboy niya ang taong nagbayad ng mga pagkain yun. About that, babayaran na lang kita once na naging okay ng cards ko. For sure, nagka-problema lang sa issuer, and I'll make them pay dahil sa negligence nila. Kahit alam naman niyang imposibleng mangyari, hindi pa rin niya aaminin sa lalaking to na isang taon siyang walang pera at pagkain hanggat di siya nagtatrabaho sa farm na yon. Saka mo na yun isipin, we're here to eat. Ako lang ang dapat na nandito, nakisalo ka lang. Patuloy na pagsusungit niya para patuloy takpan ng pagkapahiyang kanina pa niya nararamdaman. At wala akong choice. Iniwan ni Leonardo sa ere ang akmang pagsubo at tumingin sa kanya nang walang anumang emosyon sa mga mata. Look, you put yourself in this situation. Hindi mo sana kailangang mamroblema sa pagkain mo kung tinanggap mo lang hotel room na binigay namin sa'yo. Doon, libre lahat ng pagkain at pangangailangan mo hanggang bukas. Nasagi na naman ang ego ni Sandra. Ngayon lang talaga nangyaring naranasan niyang pamukhaan na wala siyang kapera-pera at umaasa lang sa libre. Daig pa niya ang isang pulube. I said I don't need anyone's help. Ngayon lang talaga dahil nagka-problema mga card ko. Kaya pala nandito ka at nangungulit na bigyan ko ng trabaho? Mas nag-init pa ang buong mukha ni Sandra. Naubusan siya ng sasabihin. Paano nga naman niya dedepensa ng sarili kung sariwa pa sa isip niya ang pagmamakaawa niya kay Leonardo kanina na bigyan siya ng trabaho. Kahit anong trabaho. Dahil wala na siyang maisip na isasagot at gutom na rin siya. Kaya, inirapan na lang niya ang binata. Tinoon na lang sa pagkain ng kanyang intensyon. Tamang-tama naman dumating na rin ang mga idinagdag na pagkain ni Leonardo. Napangiwi si Sandra nang mapansin na puro heavy foods iyon. Diet pa naman siya, lalo na kapag gabi. Hindi naman dahil sa mabilis siyang tumaba, ayaw lang niya yung pakiramdam na punong-puno yung tiyan niya. Wala silang imik ni Leonardo habang kumakain. Broccoli soup, roasted potato fries at tomato cucumber lettuce salad ang paunti-unti niyang kinakain. Habang cauliflower rice naman ang binabanata ng binata, kapartner ng beef stroganoff at chicken soup. May nakareserba pa tong pulled pork sa tabi ng stuffed peppers. Di niya akalain ganito pala kalakas kumain ng isang to. Buti na may maintain niyang pagiging hunk. Napahinto sa paghigop ng broccoli soup si Sandra nang bigla na lang nilagyan ng cauliflower rice ni Leonardo ang plato niya na puro roasted potato fries ang laman. I don't eat heavy foods at night. Nakasimangot na reklamo niya. Di man lang kasi nito hiningi ang permiso niya bago maglagay o itanong man lang kung gusto ba niya ang ganong klase ng kanin. Bagamat paborito niya yon pero konti lang kinakain niya dahil nga sa pagdadayat niya. Lalong di ka pwedeng matulog ng gutom. Giit nito at saka naglagay din ng beef stroganoff sa plato niya. Sinasabi mo ba na hindi nakakabusog tong mga pagkain ko? I didn't say that. Pero hindi rin po pwedeng yan lang kainin mo sa buong araw. Kumunot ang noo ni Sandra. Paano ito nalaman na hindi rin siya kumain ng breakfast bukod sa brewed coffee dahil masama ang loob niya kay Don Matias nang umalis sila sa mansyon? Tsaka, pakiba nito kung yun lang ang maging laman ng sikmura niya ng araw na yon. Napatingin tuloy siya kay Leonardo. Pero dahil nakayukutot abala sa paglagay ng pagkain sa plato niya, hindi niya nakita ang reaksyon nito. That's enough. I hate the feeling of being so full. Sa pagtataka ni Sandra, dahan-dahang nagangat ng ulo ang binata at unti-unti sumilay ang malisyosong ngiti sa mga labi nito. Di niya alam kung para saan iyon, ngunit ramdam niyang may ibang ibig sabihin ang ngiti niyon ni Leonardo, na di pagkaing nakakapununan siya ng tinutukoy nito. Parang tukso naman na bumalik sa isip ng dalaga ang gabi na nagparaya siya noon sa estranghero sa bar. Ramdam niya na punong-puno ang pagkaano niya noon dahil sa pagkalaki ng noon na may hindi ordinaryo. Pero ganun man, wala naman reklamo si Sandra. Panay pa nga ang ungol niya noon sa sarap. Di niya napigilan ang pagbablush sa kakaibang titig na ipinagkakalob sa kanya ni Leonardo. Wala naman tong kaalam-alam tungkol sa bagay na yon. Kahit sa iniisip niya, wala rin tong ideya. Pero bakit nahihiya si Sandra? You're really a jerk, aren't you? Sita niya rito para bawiin na naman ang pagkapahiya. Nang sulyapan niya ang sariling plato. Sinabi ko na nga sa'yo na hindi ako kumakain ng marami, pero pinuno mo pa rin ang plate ko? She crossed her arms and made a face. Hindi ko ubusin yan. Okay lang, basta hindi ka makakalabas dito hanggat di mo ka nababayaran. Mabilis na sagot nito at nagkibit ng balikat. Unless willing kang maghugas ng pinggan. Sa pagkakaalam ko, kulang sila ng dishwasher ngayon dito. Sinulyapan pa nito ang washing area ng restaurant. Di mo ba alam maraming nangangarap na matikman tong beef stroganoff ng buki ni Luis?
dahil fresh ang karning baka na ginagamit dito. Alaga mismo dito sa farm. Actually, halos lahat ng pagkain sinaserve dito, produkto mismo ng bukid ni Luis. Kumulo na naman ang dugo ni Sandra. Kulang na lang tusukin niya ng tinidor ang mata nito kung di lang siya na-amaze sa mga nalaman. Aminado siyang napakasarap ng mga pagkain na tikman niya ngayon lang at mukhang ganon din ang mga nakikita niya sa ibang customers. Hindi niya akalain na ganon ka-productive ang farm na nilalait-lait lang niya. Tsaka isa pa, maraming tao sa mundong nagugutom. Komentong muli ni Leonardo na mapansing konti lang ang pagkain ginalaw niya para ipakita ang pagre-rebelde niya kahit sarap na sarap naman siya. Dapat mas alam mo yon, dahil sa Manila ka nakatira at maraming pulubi doon. Naiinis na tumingin siya rito. Bakit ba masyado kang pakialamero? Pati mga nananahimik na pulubi sa Maynila pinapakailaman mo pa. Sa halip na patulan si Sandra, napailing na lang si Sandra. Baka sa mukha nitong pinipigil na tawa. Parang mas naaliw pa yata to sa pagkapikong nakikita sa kanya. Just finish your food. Dahil kapag hindi mo inubos sa mga yan, hindi kita isasama pa uwi. Bagyang nanlaki ang mata ng dalaga nang sumulyap siya rito. Tama bang narinig ko? Isasama mo ako sa pauwi? Ayaw mo? You mean, papayagan mo ako matulog sa kubo mo? Hindi siya sigurado kung nababasa ba nitong kasiyahan sa mukha niya. Ang totoo, ayaw ni Sandrang magstay sa hotel nang walang kasama. Hanggang ngayon kasi may phobia siya sa maiwan sa loob ng isang silid na nakasara at mag-isa lang. Kahit nga sa sariling room niya, hindi niya nilalak or ipinipinid ang pinto. Kaya't solo niya sa third floor ng kanilang mansyon ang kwarto para komportable pa rin siya kahit nakabukas ang pinto. Ikinulong kasi siya sa hotel room ng mga bully nung elementary siya. Tapos nagkaroon ng sunog. Nasuffocate siya sa usok na muntik niyang ikamatay. Butit maaga pa mga rescuer, kaya't isa ang pangyayari yon sa rason niya kung ba't sinusumpa niyang pagiging weak niya noon. Bakit ba mas gusto mo magstay sa pobreng kubo ko kaysa VIP room na binigay ng hotel sa'yo? Amused na tanong ni Leonardo kapag kwan na makita ang sunod-sunod na pagsubo ni Sandra sa lahat ng pagkain na nilagay nito sa plato niya. Sa pagmamadali niya na maubos yon, muntik pa siyang mabilaukan. Maagap naman to sa pag-abot ng baso na may lamang tubig at tinanggap naman niya. Siyempre, ayaw niyang mamatay sa choking, no? Halata namang anak mayaman ka at sanay sa marangyang buhay. Actually, napapaisip nga ako kanina pa ako nung ginagawa ng kagaya mo sa liblib na lugar na to. Tinuro ni Sandra ang punong-puno na iyong bibig kaya hindi siya makasagot. Pero ang totoo, umiiwas lang siyang malaman nito ang pagkatao niya. Punong-puno ang tiyan ng dalaga pagkatapos nang ipaubos sa kanya ni Leonardo lahat ng pagkain sa plato niya. Ngunit nakapagtataka na hindi man lang siya nakaramdam ng pag-aalala o discomfort sa loob ng tiyan niya. Siguro dahil totoong masarap ang mga pagkain yon. Yun lang ba talaga? O na-excite kang sumama sa kanya pa uwi? Tudyo ng kanyang isip na mabilis niyang sinaway. So, are you coming with me or not? Untag sa kanya ni Leonardo. Muntik siyang makatulog sa sobrang kabusugan at alam ni Sandra ang yun ang kinakangiti nito. Are you happy now? Pagtataray niya bago na unang tumayo at naglakad palabas ng restaurant na iyon. Hindi niya to hinintay ng sundan siya. Kung di pa niya napansin na makahulugang tinginan nito at ng magandang manager, hindi pa siya matitigilan. Ba't kaya parang may kakaiba siyang nararamdaman sa dalawang iyon? Tumalikod pa ang babaeng manager na makitang magkasama sila ni Leonardo. What is wrong with her? Habang napabuntong hininga naman ang lalaki bago tuluyang sumunod sa kanya. And what is wrong with him also? Akala ko ba si Leonardo ang masyadong pakialamero? Pero ba't pati ang pakikipagtitigan niya sa ibang babae, pinapakailaman mo? Umirap lang sa hangin si Sandra at tuloy-tuloy na lumabas. Ngunit napahinto na malamang na hindi nakasunod sa kanya ang binata. Napalingon siya sa pag-aakalang iniwan na siya para lang magulat na makitang binubuksan nito ang pintuan ng mamahaling sasakyan. Muntik pang umangat ang kilay niya pero naunang umawang ang bibig niya. Kahit ilang mamahaling sasakyan na ang pag-aari nila, lihim pa rin siyang napahanga. Aware kaya siya sa price ng kotse na yon? Hindi birong dolyar, na kahit siguro buong buhay niyang magtatrabaho bilang general manager, ay hindi nito yon maa-afford. Isa sa privilege ko bilang general manager nitong farm, ang pagkakaroon ng karapatang gumamit ng mamahaling company car. Paliwanag nito nung lumapit si Sandra, at bilang sagot sa curiosity na nakaguhit sa mukha niya, no one is asking. Pabalang na sagot ng dalaga at pumasok na sa pintong binuksan ng binata, tsaka prenting umupo sa passenger seat.
Nakita na lang niya ang pag-ileng ni Leonardo na makapo naman to sa driver's seat. Nasa na palang pickup truck mo? Tanong ni Sandra bago nito pinaandar ang sasakyan. Di niya napigilang matawa na maalala kung paano niya yun sinira. Siguradong malaki ang magagastos kapag pinaayos pa iyon. Yon ay kung maaayos pa. Nasa junk shop na. Naputol ang pangaasar niya rito nang bigla nitong paandarin ang sasakyan at muntik pa siyang masubsob dahil hindi pa siya nakasuot ng seatbelt.